Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 22, 2025. Ngayon ay isang araw ng malalim na pagmumuni-muni para sa iyo, Taurus. Sa gitna ng katahimikan at mga bulong ng kalikasan, nararamdaman mong tila hinihimok ka ng mga bituin na pag-isipan ang iyong mga pinaniniwalaan, ang mga bagay na tunay mong ninanais, at ang mga hakbang na dapat mong tahakin patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Sa panahon na ito, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, tila ba hinahaplos ng universo ang iyong balikat upang ipaalala na ang paglago ay nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Bagamat tila simple ang araw na ito sa panlabas, sa iyong panloob ay isang masiglang apoy ang muling nag-aalab. Isang apoy na sumasagisag sa muling pagkakatuklas mo sa iyong layunin at pagkatao. Habang pinagninilayan mo ang epekto ng pagnanasa sa iyong isipan at kilos, mapapansin mong may mga bagay kang hinahangad na tila hindi mo naman lubos na nauunawaan. Maaring ito ay mga material na bagay, mga relasyon, o mga tagumpay na matagal mo nang inaasam. Subalit sa araw na ito, tinatawagan kang pagmasdan ang mga hangaring ito mula sa mas mataas na pananaw. Hindi lahat ng nais natin ay galing sa puso, minsan, ito ay reaksyon lamang sa ating takot, sa pressure ng lipunan, o sa pagkukumpara sa iba. Kaya naman ngayong araw, Taurus, gamitin mo ang katahimikan at oras upang tukuyin kung aling mga pagnanasa ang tunay na sumasalamin sa iyong kaluluwa. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang mas malinaw na direksyon, hindi lamang sa iyong mga layunin kundi sa kung sino ka talaga sa kabila ng lahat ng panlabas na inaasahan sa iyo. Ang kapatawaran ay isang makapangyarihang tema para sa iyo ngayon. Ang pagbibitaw sa mga sakit ng nakaraan ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi pagyakap sa kalayaan. Habang binubuksan mo ang iyong puso sa kapatawaran, para sa sarili at para sa iba, nararamdaman mong tila unti-unting gumagaan ang iyong paghinga. Ang mga bigat na matagal mo nang kinikimkim sa iyong dibdib ay may pagkakataon ngayong kumawala. Hindi mo kailangang ipilit ang pagpapatawad, ito ay isang proseso. Ngunit kahit isang maliit na hakbang papunta rito ay isang malaking tagumpay na rin. Ang iyong puso, na matagal nang natakpan ng mga alalahanin, ay may kakayahang muling umibig, tumanggap, at magmahal ng buo. Sa pamamagitan ng pagbitaw sa mga lumang sama ng loob, muling bubuksan mo ang pinto ng mga bagong koneksyon, hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa iyong sarili. Sa proseso ng paghilom, matatagpuan mo rin ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Ang mga damdaming umaalon sa iyong loob ay tila sumasayaw sa liwanag ng iyong kamalayan. Bawat damdamin ay isang mensahe, isang gabay patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Sa araw na ito, hayaang magsalita ang puso mo. Maglaan ng oras upang pakinggan ang iyong sarili ng walang paghusga. Maaring ikaw ay mapalapit sa isang memorya ng kabataan, isang pangarap na nilimot mo na, o isang kasalukuyang ugnayan na nangangailangan ng pansin. Minsan, ang mga damdaming ito ay tila malabo o nakalilito, ngunit sa pagyakap mo sa kanila, makikita mong may saysay at layunin kung bakit sila naroroon. Hindi mo kailangang ayusin agad ang lahat, ang pagkilala sa nararamdaman mo ay isa ng malaking hakbang sa pagpapagaling at personal na pag-unlad. Sa paghahanap mo ng panloob na kaliwanagan, tandaan mong hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay. Ang paglago ay hindi laging mabilis o malinaw. Minsan, ito ay tila katahimikan lamang, isang pahinga sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa katahimikan na ito, naroroon ang tunay na pagbabago. Sa tuwing pipiliin mong manatiling totoo sa iyong sarili kahit mahirap, tuwing pipiliin mong magmahal kahit may sugat pa, at tuwing pipiliin mong bumangon kahit paulit-ulit kang nabigo, doon nagsisimula ang iyong tunay na lakas. Huwag mong kalimutan, Taurus, na ikaw ay nilikha hindi lamang upang makibagay, kundi upang magningning sa sarili mong liwanag. Panahon na upang kilalanin mo ito muli at hayaan mong ang iyong liwanag ay maging inspirasyon sa iba. Sa aspeto ng emosyon, may pagkakataon kang mas mapalapit sa isang mahal sa buhay. Maaring mayroong kang hindi pa naihahayag na saloobin o may nais kang ayusin. Gamitin ang araw na ito upang maging tapat sa nararamdaman mo.
hindi kailangang perpekto ang pag-uusap, ang mahalaga ay totoo. Sa pananalapi, ito ay magandang panahon upang muling suriin ang iyong gastusin at layunin. Huwag mong hayaang ang takot sa kakulangan ang magdikta sa iyong mga desisyon. Sa halip, kumilos batay sa tiwala sa sarili at sa biyaya ng universo. Sa larangan ng kalusugan, bigyang pansin ang iyong katawan, kumain ng tama, magpahinga, at makinig sa sinasabi ng iyong katawan. Isa itong paalala na ang katawan ay templo ng iyong kaluluwa, at nararapat lamang na ito ay alagaan ng may malasakit. Maswerteng kulay mo ngayon ang berde, kulay ng panibagong simula, paghilom, at balanse. Ito ang kulay na nagpapalakas ng iyong koneksyon sa kalikasan at sarili mong core. Ang maswerteng numero mo ay 5, 8, at 11, mga numerong sumasagisag sa transisyon, katarungan, at espiritual na paggising. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat sa isang journal ng iyong mga damdamin, pangarap, at layunin. Sa simpleng paraan na ito, mailalabas mo ang mga bagay na matagal mo nang kinikimkim sa isipan mo. Hindi mo kailangang ipakita ito sa iba, ang mahalaga ay marinig mo ang sarili mo, ng malinaw at buong buo. Ang payo para sa iyo ngayon, Taurus, ay ang huwag kang matakot na lumingon sa nakaraan kung ito ay makatutulong sa iyong paggaling. Ngunit huwag mo ring hayaang ang mga anino nito ay hadlangan ang iyong hinaharap. Ikaw ay isang matatag at mapagmahal na kaluluwa, may kakayahang bumangon mula sa kahit anong pagsubok. Tanggapin mo ang araw na ito bilang isang biyaya, hindi bilang hadlang. Sa bawat buntong hininga may bagong lakas. Sa bawat pagluha may paghilom. Sa bawat tahimik na sandali, naroroon ang mga sagot na matagal mong hinahanap. Sa pagtatapos ng araw na ito, dalhin mo ang mga natutunan mong pagmumuni-muni sa mga susunod mong hakbang. Ang araw na ito ay hindi lamang basta lumipas, ito ay naging bahagi ng iyong paghubog bilang isang mas matatag, mas marunong, at mas mapagmahal na bersyon ng iyong sarili. Kaya, magpasalamat sa mga sandali ng katahimikan, sa mga damdaming iyong naramdaman, at sa lahat ng di nakikitang lakas na bumalot sa iyo ngayong araw. Panatilihing bukas ang iyong puso sa himala ng bawat araw, at tandaan mong hindi ka kailanman naglalakad ng mag-isa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo